Isang taon na ang nakakalipas mula noong arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at isurrender sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ako si Neil Mercado at samahan niyo akong balikan lahat ng nangyari dito nakaraang taon. March 11, 2025, inaresto si Pangulong Duterte ng Philippine National Police at Interpol alinsunod sa arrest warrant na inilabas ng ICC. Inaresto ang dating Pangulo sa Ninoy Aquino International Airport matapos siyang umattend ng isang political rally sa Hong Kong. Ang kaso ng dating Pangulo, Crimes Against Humanity, kaugnay ng madugong drug war ng kanyang administrasyon. Tinawag ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang pag-aresto bilang kidnapping dahil ito umano ay illegal. Itinanggi ito ng Malacanang. March 14, 2025, sa unang pagkakataon, humarap si Pangulong Duterte sa mga judge ng ICC Pre-Trial Chamber 1 through video conferencing para i-confirm ang kanyang identity. Dito, ipinaalam din kay Pangulong Duterte ang kanyang kasong hinaharap at ang kanyang mga karapatan bilang nasasakdal. Inischedule rin ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo on September 23, 2025. Around the same time, nag-file rin ng habeas corpus petition sa Supreme Court ang mga magkakapatid na sina Davao City Representative Pulong Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte para mapalaya at mapauwi si dating Pangulong Duterte. March 17, 2025, opisyal na itinalaga ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman bilang lead legal counsel ni dating Pangulong Duterte. Nangako si Kaufman na bibigyan niya ng malakas na depensa ang dating Pangulo sa kanyang kaso sa ICC. May 1, 2025, hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ibasura ng ICC ang kaso dahil wala umano itong jurisdiction sa Pilipinas. Ayon sa kampo ni Duterte, pinayagan lang ang investigasyon sa war on drugs sa Pilipinas noong September 2021 o 2 taon matapos maging epektibo ang pag-alis ng bansa sa Rome Statute. June 12, 2025, hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC ang interim release o pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Ayon kay Kaufman, walang panganib na tumakas si Duterte at dapat ding isaalang-alang ang kanyang edad. Sinundan pa ito ng mas detalyadong motion noong July 14, 2025. September 8, 2025, nagdesisyon ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na postpone muna ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte, originally scheduled on September 23, 2025. Nag-request kasi ang kampo ng dating Pangulo ng indefinite adjournment o ipagpaliban daw muna nang walang katiyakan kung kailan magpapatuloy ang proceedings dahil hindi umano fit to stand trial ang dating Pangulo. Sabi ng mga judge, limited postponement lamang ang ibibigay para mabigyan ng sapat na oras ang korte para mapagpasyahan ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Duterte. September 24, 2025, nagdesisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na mag-appoint ng 3 medical experts para i-assess kung may kakayahan ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo at makilahok sa kanyang pre-trial hearing. October 10, 2025, na-deny ang request ng kampo ni Pangulong Duterte for an interim release o pansamantalang kalayaan. Nagpasya ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na may posibilidad na tumakas si Duterte kaya kailangan pa rin siyang manatiling nakakulong para matiyak na haharap siya sa mga pagdinig at sa posibleng paglilitis. Inapila ito ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC Appeals Chamber. October 23, 2025, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang petisyon ng kampo ni Pangulong Duterte na kung may question sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ayon kasi sa ICC, may jurisdiction ito sa mga krimeng naganap sa teritoryo ng Pilipinas habang ito ay kasapi pa ng Rome Statute. In short, sinasabi ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na may jurisdiction ito sa mga krimen na nangyari mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Umapela ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC Appeals Chamber na baliktarin ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 patungkol sa issue ng jurisdiction. November 28, 2025, na-deny ang appeal ng kampo ni dating Pangulong Duterte na baligtarin ng ICC Appeals Chamber ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 tungkol sa hiling nilang pansamantalang kalayaan o interim release para sa Pangulo. January 26, 2026, nagdesisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na fit o may kakayahan si dating Pangulong Duterte na humarap sa pre-trial proceedings
alinsunod sa rekomendasyon ng mga medical experts na tumutok sa dating Pangulo. Nagdesisyon din ang Pretrial Chamber 1 na simulan ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa February 23, 2026. At dito lamang February 23, 24, 26 at 27, ginanap ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin ng confirmation of charges hearing na alamin kung may sapat na ebidensya para dalhin sa trial ang kaso ng dating Pangulo. Sa confirmation of charges hearing, inilatag ng prosecution at defense ang ilan sa kanilang mga ebidensya at binigyan din ng pagkakataon na makapagsalita ang mga legal representatives ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Sa ngayon, nakakulong pa rin sa ICC Detention Center sa The Hague si dating Pangulong Duterte habang hinihintay ang desisyon ng mga pre-trial judges. Dito naman sa Pilipinas, ang sigaw ng mga taga-suporta ni Duterte, biktima lamang ang dating Pangulo. Ngunit para sa mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, hustisya ang kanilang habol.